Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat ng Marcos or Mark. Chapter 1, verse 1. Verse 1 lang po ah. Ito po yung part 2 ng introduction natin dito sa aklat na ito. Okay lang po ba na tumayo tayo bilang paggalang sa pagbabasa ng banal na kasulatan? Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Ito po ang pagkasabi. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Panandalian po tayong manalangin. Ama, patnubayan niyo po kami, ang iyong Santong Espiritu ang kumilos sa amin, ang mag-illuminate sa amin, magbigay sa amin ng kaliwanagan, sa ganun maintindihan namin at hindi lang namin maintindihan ang iyong mga salita. Patuloy nawa na ito ay aming may apply sa iyong mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, pwede na tayo makupo. Thank you. Again, basahin ko lang yung verse 1. Sabi dito, ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Last Sunday, hindi natin to na-explain dahil more on introduction lang tayo last Sunday sa aklat na ito. At hindi ko na uulitin yung ating mga introduction. Pero ito, para mas lalo nating makita yung pagiging good news ng sulat ni Mark, ito po pwede natin gawin. Imagine natin na tayo ay nasa kalagayan ng mga Christian doon sa Roma. Kasi, ito pong sulat ni Mark, ito pong writing ni Mark ng gospel na ito, ay ibibigay niya sa mga taga-Roma, mga Kristiyano doon sa Roma. At again, imagine natin na tayo yung mga Christian na susulatan ni Mark. At 'di ba nalaman naman natin na naisulat itong aklat na ito approximately 50 to 70 AD. Again, 50 to 70 AD. Kaya nga, sinasabi natin, sa apat na gospel, ito yung nauna sa apat. Diba merong apat na gospel sa New Testament? Diba? Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang unang nasulat sa apat na gospel na yun, walang iba, kundi ang Book of Mark. Okay? So, again, approximately 50 to, masyadong bata, no? Diba? 50 to 70 AD ito nasulat. At alam nyo po ba, during that time, mabigat na yung persecution. Pag sinabi persecution, mabigat na yung mga pag-uusig sa mga Kristiyano. Pero, mas bumigat yung persecution, yung pag-uusig sa mga Kristiyano noong July 64 AD. Next month, July na, June ngayon. So, noong July 64 AD, ano bang kaganapan nun? Alam niyo po ba na noong July 64 AD, nasunog ang halos buong Roma. Marami ang namatay, libo-libo ang naapektuhan. At ilan sa mga historian ang sinisisi nila sa pagkasunog ng Roma. Ito po, di ba na, sino ba dito naka-experience masunugan ng bahay? Wala pa, no? Wala pa ba? Kami na-experience namin dati yung kapitbahay namin. Masusunog yung kanilang bahay. Kapitbahay namin mismo, kadikit namin. At kawawa. Buti kami, hindi inabot. Pero ito hindi lang isang bahay. Halos buong syudad ng Roma nasunog. At ang hinala ng mga historian,
Kung sino ang nagsunog, tanong, sino ang nagsunog? Nasunog lang ba? Aksidente lang ba? May hinala ang mga historian kung sino ang nagsunog. Walang iba, kundi si Emperor Nero. Ang emperador ng Roma. Na si Nero. Yun ang sumunog. Yun ang kanilang hinala. At ang rason kung bakit nila binibintangan si Nero, kasi si Nero, medyo fascinated siya sa pag-build ng mga ng mga buildings, mga structures. Nakita niya yung mga street sa Roma, medyo parang squatter. Hindi niya nagustuhan. Hindi naman lahat, ha. Kaya ang hinala ng mga ang hinala ng mga historian, dahil gustong maayos o ma-rebuild ni Nero yung Roma, ginawa niya, sinunog niya. At again, 70% ng Rome nasunog. Merong 14 cities during that time at 10 out of 14 cities sunog. At again, marami ang namatay. At ano naman ang koneksyon nito, itong sunog na ito, noong July 64 AD, sa mga persecution sa mga Kristiyano? Alam niyo po ba? Itong si Nero, siya yung emperador during that time. At yung pagkasunog ng Roma, ibinibintang niya sa mga Kristiyano. Kaya anong reaksyon ng mga Romano sa mga Christian? Sobrang galit na galit. Actually, before pa mas magkaroon ng sunog dito sa Roma, 64 AD, mabigat na yung persecution, pero mas bumigat noong nagkaroon ng sunog. Dahil ang pinagbibintangan nila yung mga Kristiyano. At yun ang ginawa ni Nero. Imbis na mapunta sa kanya yung blame, pinasa niya saan? Pinasa niya sa mga Christian. Tuloy po. So, ito nangyari. Para hindi masisi si Nero sa nangyaring sunog, Roy, square bro. May square na pa. Sa nangyaring sunog, ito nangyari. Sinisi niya ang mga Christian. Bakit kaya ang mga Christian ng mga sinisi? Kasi ito, ang tingin ng mga Romano sa mga Kristiyano, mga atheists. Ang tingin ng mga Romano na mga hintil, especially mga Roman, sa mga Christian, mga hindi naniniwala sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi ang mga Christian hindi umuyuko sa mga Diyos-Diyosan ng mga Romano. Kaya ano tingin nila? Hindi to naniniwala sa mga Diyos. Kaya ang tingin nila sa mga Romano, ng mga Christian ng mga Romano ay mga atheists. Kaya tumindi ang persecution during that time. Yes, mabigat na yung persecution, pero mas bumigat yung persecution after ng sunog 64 AD. Ito, isipin nyo na lang, ha. Subdivision. Tapos, sinunog yung subdivision. Tapos, sinadya. Matutuwa ka ba sa nagsunog? Hindi, di ba? Magagalit ka. Kaya galit na galit ang mga Romano saan? Sa mga Christian. Alam nyo ba, during that time, kapag ikaw ay Kristiyano, nalaman ng mga Romano na ikaw ay isang Kristiyano, patay ka. Kung hindi ka ikukulong, papatay ka. Tanong, anong classic persecution ang dinadanas ng mga Kristiyano during that time? Alam niyo po ba ang ginagawa? Buti nga sa atin, di ba? Especially ngayon, malaya ang mga Christian. Alam niyo ba noon, ang ginagawa ng mga Romano
sa mga Christian ay pinapatay, tinutorture, at ginagawang entertainment. Sa isang Coliseum, nandoon yung mga Kristiyano, tapos papakawalan yung mga leon at kakainin at gagawin nila ang katatawanan nyo. Ganon na ang klaseng persecution na dinadanas ng mga Kristiyano during that time. At ito pang matindi. After ng accident or insidente, 64 AD, ang ginawa ni Nero sa mga Kristiyano, tinatali, binubuhusan ng, nilalagyan ng, sabihin natin, langis or ng gas. Tapos sa gabi, sinisindihan sila, sinusunog yung mga Kristiyano, at sila yung nagiging kandila o candle or lightning doon sa garden ni Nero. Ganon katindi ang persecution during the time nang naisulat itong gospel na ito. Meron din mga Kristiyano pinapako sa krus. Si Peter nga pinako sa krus. Si Pedro, at sabi niya, okay, pako niya ako sa krus pero babaliktad. Dahil hindi ako karapat-dapat ng pagpako patulad ng pagpako kay Kristo. Si Paul din pinatay. Dahil nga siya ay Roman citizen, hindi siya pinako sa krus. Ang ginawa sa kanya, pinugutan ng ulo. Ganon ang mga Kristiyano nung panahon ni Mark, nung sinusulat niya ito. At balik tayo sa instruction ko kanina. Imagine niyo, kayo yung mga Kristiyano, kayo ay mga Kristiyano doon sa Roma during first century. During na sinusulat ni Mark etong gospel niya na ito. Tanong, magpapatuloy ka pa kaya sa pananampalataya mo? Kapag ganito katindi ang persecution, magpapatuloy ka ba sa faith mo o susuko ka na? Sa panahon natin ngayon, may ilang mga Christian dumanas lang ng mga problema, nagagalit na sa Diyos, dumanas lang ng mga mabibigat na suliranin, ayaw na magpatuloy sa pananampalataya. Pero alam niyo po ba, noong first century, ang mga Kristiyano pinapatay. At nagpapatuloy pa rin sila. Pero itong question, yes, maraming mga Kristiyano ang namatay dahil nagpatuloy sila sa kanilang pananampalataya. Pero alam niyo ba, may mga Kristiyano din na sumuko at tinatuwa si Kristo at sinuko yung kanilang pananampalataya. May mga senaryo nga na sasabihin sa kanila, okay, para maligtas ka, para hindi ka ipakain sa leon, i-recant mo si Jesus Christ or talikuran mo si Kristo. Talikuran mo yung pananampalataya. Okay, hindi ka na ipapakain sa mga leon, sa tigre. Talikuran mo lang si Kristo. Absuelto ka. Pero alam niyo ba, may mga tao din na sinuko yung kanilang pananampalataya. Tanong, ano naman yung basihan
Kasi po pwedeng sabihin naman, di ba? Okay, susuko ko ngayon si Christ, pero babalik ulit ako. Pwede man ganon? Ha? Alam niyo bang ginagawa ng mga Romano? Para ma-secure yung kanilang yung confession na sinuko nila si Kristo, gagawin nila, bibigyan nila ng insenso ang mga Kristiyano at i-offer iyon, uutusan sila na i-offer iyon sa mga Diyos-Diyosa nila. Patunay na tinatatwa talaga nila si Kristo. Kasi, alam ng mga Romano na ang mga totoong mga Christian hindi magagawa na mag-alay ng insenso sa mga Diyos-Diyosan, sa mga Greek gods. Alam niyo po ba, marami ang mga nagsuko din na kanilang pananampalataya. Yung iba pa nga, nagsuko na, sinumbong pa yung tinuro pa yung andun sila nag-gather. Nakakalungkot yun. Again, kung ikaw ay nasa kalagayan ng mga Christian during 1st and 2nd century, saan ka kaya sa dalawa? Ikaw kaya yung Kristiyano na nag-alay ng iyong buhay para sa Panginoon? O ikaw kaya yung sinuko ang Panginoon alang-alang na masave ang iyong buhay? Alam niyo po ba, yung mga taong nagbuwis ng buhay para sa Panginoon, naiintindihan talaga nila yung sinabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 16 verse 25. At sabi ni Jesus Christ, ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. In secular perspective, kawawa nga naman talaga yung mga Christian na nagbuwis ng buhay. Pero sa Christians o Christian perspective, ang totoong kawawa yung mga taong tumalikod sa Panginoon. Alam niyo bakit? Dahil wala silang buhay na wala hanggan. Yes, naligtas nga yung buhay nila, pero hindi sila makakaligtas saan? Sa paghatol ng Diyos. Dahil darating ang panahon na hatulan tayo ng Diyos. Again, saan kaya tayo sa dalawa? Tayo kaya yung Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, pero susuko din yung pananampalataya? Pero tayo kaya yung mga Kristiyano na kahit anong mangyari, tatayuan natin yung ating pananampalataya kay Kristo? Saan kaya tayo sa dalawa? Ikaw ba yung handang magsuko ng buhay para kay Kristo, o ikaw kaya yung kaya mong isuko si Kristo alang-alang sa comfort ng buhay na ito? Madalas nating sinasabi, mahal natin si Kristo. Pero tanong, hanggang saan yung pagmamahal natin sa Panginoong Hesus? Baka pag wala na yung ginhawa sa buhay na ito, ayaw na natin sa Panginoon. Kung mahal mo si Lord, pag smooth lang ang buhay at pag gipitan na, ayaw mo na, sa tingin mo, mahal mo kaya talaga ang Panginoon? Tulad ngayon, di ba? Wala na tayo sa may magandang gusali. Maayos sa gusali. At makikita mo yung mga totoong mananampalataya na kahit hindi tayo o wala tayo sa komportableng lugar ngayon, ay nagpapatuloy pa rin. Kaya praise God, salamat sa mga buhay ng mga mananampalataya na nakasama natin doon sa Kaginuan. At ngayon, kahit sa medyo rough ng takbo ng ating iglesia or ng church natin, ay nandito pa rin at nagpapatuloy. At doon mo malalaman talaga ang totoong Kristiyano. Magpapatuloy ka lang ba sa Panginoon kapag maganda ang buhay? Paano pag puro problema na? Ayaw mo na ba? Ngayon naman, tunghayan muna natin muli yung verse 1. Explain ko na yung verse 1. Verse 1, basahin ko ulit. Ito ang magandang balita tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Alam niyo po ba, very encouraging itong verse 1 na ito, itong introduction ni Mark sa kanyang sulat, sa kanyang mga sinusulatan doon sa Roma.
Why very encouraging? Dahil sa kabila ng kanilang matitinding problema, matitinding takot dahil sa persecution, sa writings ni Mark na ito ay merong good news. At ito ang good news ng anak ng Diyos. Walang iba, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Naranasan nyo na ba na sunod-sunod yung problema mo? Di pa tapos yung isang problema, may problema na naman. Tapos nadugtungan na naman yung isang problema mo, nanganak mo pa. Patong-patong yung problema. Naranasan nyo na ba yun? Especially yung mga kasama nating medyo may edad. Diba? Marami nang pinagdaanan. Yung mga medyo bagets, hindi pa nila masyadong maintindihan eh. Pero, kung naranasan nyo na, yung sobrang tindi na problema at sunod-sunod yung problema, tapos may isang good news na dumating sa inyo at nakalimutan nyo na marami ka palang problema. Naranasan nyo na ba yun? Nasa kabila ng sama na mga nangyari sa'yo, merong isang magandang balita na natanggap mo. At dahil sa magandang balita na natanggap mo, nakalimutan mo, dami ko palang problema. At ganun yung karanasan ng mga taga-Roma nung natanggap nilang itong letter na ito o sulat na ito o ng gospel na ito. Dahil sa kabila ng persecution, biruin mo, pinapatay sila. Hinahunting sila. Sinusunog sila. Pinapakain sila sa mga leon. Pinapako sa krus. Pinupugutan ang ulo. Pero, nagbigay ng sulat si Mark. At ano sabi niya? Ito ang magandang balita. Wow, there's good news. At itong good news na ito, wala nang mas gaganda. Sa lahat ng good news, wala nang mas gaganda sa good news na ito. Alam niyo bakit? Dahil itong good news na ito, mula sa ating Panginoong Hesus. Kaya very encouraging itong good news na ito. At ano, sino ba si Jesus? Ano sabi ng Biblia? Siguro pasadahan ko lang. Sino ba si Christ? Ito yung mga title ni Christ. Sa Biblia, Kings of Kings, Prince of Peace, Son of God. Tinakil na natin. Binasa natin kanina. Alpha and Omega, Emmanuel, the true God, Messiah, Lamb of God, Savior, Advocate, Son of Man, the Good Shepherd, Rabbi. Yun ang mga title ni Christ. Ito yung King of Kings nga lang, di ba? Sakop na lahat eh. Isipin mo na lang, na binigyan ka ng magandang balita at ang nagbigay sa'yo ng magandang balita ay ang King of Kings. Talaga namang makakalimutan mo yung mga problema mo. Alam niyo bakit? May good news. At ang good news, galing sa Hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. At wala nang mas good news dito. Alam nyo bakit? Dahil ito yung kasagutan sa pinakamabigat na problema ng tao, kasalanan. Alam natin na dahil sa kasalanan, may nakaabang sa atin na kaparusahan. Kasi di ba lagi natin binabanggit ang pinakamabigat na problema ng isang tao, utang ba? Ha? Hindi. Pera ba? Pinakamabigat na problema ng tao? Hindi. Ano ba? Love life? Love life ba? Ang pinakamabigat na problema ng isang tao? Ang pinakamabigat na problema ng isang tao at wala siyang sagot. Kasalanan. Dahil hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin. Dahil makasalanan tayo. Makasalanan ka eh. Paano babayaran yung kasalanan mo? Walang lunas sa kasalanan natin. Kung saganang atin, walang lunas. Pero ito ang good news. 2,000 years ago, pinadala ng Diyos yung lunas sa pinakamabigat nating suliranin ang kasalanan.
Dahil ang dulot ng kasalanan, kapahamakan doon sa impyerno. Pero 2,000 years ago, pinadala ng Diyos yung kanyang bugtong na anak. At ito ang good news. Si Kristo, pinanganak ni Birheng Maria, namuhay ng perpektong buhay, never nagkasala, pero bagamat siya ay perpekto, hindi nagkasala, inialay niya yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At muling nabuhay, patunay na kung sino mang magre-respond sa mabuting balita na ito, kung paano muling bunuhay ni ng Panginoon o ng Ama si Kristo sa mga huling araw, muli niya rin bubuhayin ang mga tutugon sa magandang balita na ito. At ano yung tugon? Repentance and faith. Tumalikod sa kasalanan at sampalataya ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At yun ang mabuting balita. Kaya alam niyo po ba, very encouraging itong sulat na ito ni Mark sa mga Kristiyano doon sa Rome. Na sa kabila ng matindi nilang problema, merong good news. At anuman yung dinadanas natin ngayon, sabihin ko to sa inyo, merong mabuting balita ang Panginoong Hesus. Ito yung lunas sa pinakamamabigat nating problema. Ano lang yung kailangan nating response sa mabuting balita na ito na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Tumalikod tayo sa ating mga kasalanan at manalig sa ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Madalas ko ang sinasabi, di ba? Manalig, magtiwala. Sabi ni Ray Comfort, magtiwala ka kay Kristo tulad ng pagtitiwala ng isang paraglider sa kanyang parachute. Di ba paraglider ba? Pag sa mga paraglider, yung mga tumatalon sa eroplano, tapos di ba, yung may parachute. Ang mga paraglider ba, pag tumalon sa eroplano, mag-iisip nilain ko kaya itong parachute ko. Ligtas kaya ako nito. Ganun ba ang mga Meron ba mga paraglider? Hindi, di ba? Pag tumalon yung paraglider, hihilain at hihilain nila ano man ang mangyari. Ganun dapat yung pagtitiwala natin kay Kristo. Magtiwala tayo kay Kristo ng buong buo na kaya niya tayong iligtas mula sa kapahamakan doon sa impyerno. Kaya kung ikaw, wala ka pang maayos na relasyon sa Panginoon, ito yung tamang panahon para ikaw ay tumalikod sa kasalanan at sampalatayan mo ang mabuting balita at ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Aming Ama, maraming salamat sa oras na ito, sa pagkakataon na kami ay kapag-aral ng mga salita. Salamat sa magandang balita na ito na aming narinig. Salamat sa sulat ni Mark na nagbigay sa amin ng encouragement, na nagbigay sa amin ng challenge para magpatuloy sa pananampalataya na ito. Lord, patawarin niyo po kami kung many times naiisip namin na sumuko na sa aming pananampalataya at huwag na maglingkod sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Ngunit salamat God sa patuloy na pag-encourage sa amin sa magitan ng inyong mga salita upang kahit anumang mga kabigatan ay kami magpatuloy sa aming pananampalataya. Agad maraming salamat. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God.